Disclaimer: ang kwentong ito ay kathang-isip na hanggo sa mga alamat, lumang paniniwala, at personal na salaysay. Hindi ito nilalayong manakot o siraan ang sinuman. Layunin nitong maghatid ng aral, pag-iingat, at kaalaman tungkol sa mga kwentong bahagi ng kulturang Pilipino. Sa isang liblib na baryo sa gilid ng kabundukan nakatira si Ramil, isang 21 taong gulang na binata na kilala sa pagiging masipag at tahimik. Panganay siya sa 4 na magkakapatid, at mula bata pa lamang ay pasan na niya ang responsibilidad na tumulong sa pamilya. Mula nang mastroke ang kanilang ama, siya na ang naging sandigan ng lahat, siya ang nagbubuhat ng tubig, nagbabantay ng palayan, at nag-aabot ng kaunting kita mula sa mga trabahong napupulot tuwing may kailangan ang kapitbahay. Ngunit hindi sapat ang kita nila. Lumalaki ang gastusin, lumalala ang kalagayan ng ama, at papasok na sa high school ang 2 niyang kapatid. Isang gabi, habang nakahiga sila sa banig at pinapakinggan ang humuhuning kuliglig, sinabi ng kanyang ina na baka kailangan niyang maghanap ng trabaho sa bayan, kahit ano, kahit panggabi, basta may kita. Hindi man niya gustong iwan ang pamilya, napilitan siyang sumang-ayon. Kinabukasan, maaga siyang bumiyahe sakay ng lumang jeep. Sa unang pagkakataon, tumawid siya pabayan na may dalang kaunting damit, lakas ng loob, at pangarap na balang araw ay mayahon ang pamilya mula sa kahirapan. Maghapon siyang naghanap ng trabaho, karpintero, kargador, tagalinis, pero lahat ay puno na o hindi tumatanggap ng walang karanasan. Pero pagsapit ng dapit hapon, may isang matandang lalaki na tumawag sa kanya sa gilid ng palengke. "Anak, naghahanap ka ba ng trabaho?" tanong ng matanda na may mapupungay na mata at maputlang balat. "Opo, tatay," sagot niya. "May alam akong karinderyang naghahanap ng panggabing bantay. Matao doon sa araw, pero pagdating ng gabi medyo tahimik. Mataas ang bayad. Hindi na kailangan ng papeles." Agad na kumislot ang interes ni Ramil. Mataas ang bayad. Hindi kailangan ng experience. Wala nang ibang nag-alok sa kanya ng kahit anong maayos na trabaho buong araw. "Nasaan po ba yon?" tanong niya. Ngumiti ang matanda, ngiting mahirap intindihin kung mabait ba o may tinatago. "Sa bandang dulo ng palengke, yung karinderyang kulay berde. Yung may tarp na buka 24 paghahati 7. Sabihin mo, nirekomenda kita ni Mang Nestor." Nagpasalamat si Ramil, ngunit habang papalapit siya sa naturang karinderya, napansin niyang kakaiba ito kumpara sa iba. Mas madilim ang ilaw, mas tahimik, at tila may mabigat na presensyang nakalutang sa paligid. Pero naaalala niya ang pamilya. Ang ama. Ang mga kapatid. Ang mga pangarap. Kaya kahit may halong kaba, pumasok siya. Sa loob, sinalubong siya ng isang babaeng nasa mid-negatibo, 40, payat, mahaba ang buhok, at maputla ang mukha. "Ikaw ba si Ramil?" Sabi ni Nestor, "Darating ka. Kailangan namin ng sekyo tuwing alas 10 ng gabi hanggang alas 5 ng umaga. Mataas ang sahod. Pero may isang kondisyon," na patingin siya. "Ano po yon?" "Huwag kang mang-istorbo sa kusina, anuman ang marinig o makita mo. Huwag kang bubuksan ang likurang pinto." At higit sa lahat, tumitig ito ng diretsyo sa mga mata niya, para bang sinusukat ang lakas ng loob niya. "Huwag na huwag kang sisilip pag may dumarating na bisita sa hating gabi." At sa sandaling iyon, nagsimula ang kwento niya. Pagsapit ng gabi, bumalik si Ramil sa karinderyang kulay berde, dala ang maliit na bag at isang lumang flashlight. Tahimik ang buong palengke, tanging pagaspas ng hangin at kaluskos ng mga lumang tarpaulin ang naririnig niya. Pero habang papalapit siya sa karinderya, may kakaibang lamig na dumaloy sa kanyang batok, parang may matang nakamasid mula sa dilim. Pagpasok niya, sinalubong siya ng amoy na halo ng nilagang baka, mantika, at isang hindi niya maipaliwanag na maasim na halimuyak. Nasa loob ang parehong babaeng nakilala niya kanina, si Aling Dory, ang may-ari. "Maaga ka," sabi nito habang naglilinis ng hapag. "Opo, Nay. Gusto ko pong malaman agad ang mga dapat gawin," sagot niya. Tinuro nito ang maliit na upuan sa tapat ng pintuan. "Dito ka lang upo. Bantayan mo lang ang paligid. Kung may kumatok, tingnan mo kung tao. Kung hindi, huwag mo nang papansinin." Napakunot no si Ramil. "Kung hindi po tao." Ngumiti si Aling Dory, ngiti na hindi umabot sa mga mata. "Basta sundin mo na lang." Pagkatapos ay iniabot nito ang lumang radyo. "Kung may emergency, pindutin mo tong pulang buton. Pero sana wag mong kailanganin." May kung anong kirot ng kaba sa dibdib ni Ramil.
Pero sa isip niya, trabaho lang naman to, wala namang masama siguro. Pagsapit ng 10:00, nagpaalam si Aling Dory. May asikasuhin lang ako sa kusina. Huwag kang tatawid sa likod, ha? Paulit-ulit nitong bilin. Naiwan siyang mag-isa. Unay tahimik lang ang lahat. Tumutunog lang ang pendulum ng lumang orasan sa dingding, tik-tak-tik-tak. Minsan ay may dadaan na pusa at sisipol ang hangin sa labas. Pero habang tumatagal, napapansin niyang may mga bagay na hindi normal. Una, ang mga ilaw sa kisame namamatay at bumabalik ng walang dahilan. Pangalawa, ang kurtina sa likurang bahagi ay marahang gumagalaw kahit sarado ang lahat ng bintana. At pangatlo ang tunog. Isang mahinang kaluskos sa kusina. Parang may nag-iisang paa na kumakaskas sa sahig. Arre. Nanindig ang balahibo ni Ramil. Gusto niyang sumilip pero naalala niya ang bawal, huwag papasok sa kusina. Kaya pilit niyang ipinagkibit balikat. Hayo na, baka pusa lang yon, bulong niya sa sarili. Pero pagsapit ng 1:00, nagbago ang hangin. Biglang naging mabigat. Malamig. Parang may dumaan na kung anong anino sa likod niya. Pagtingin niya sa salamin sa gilid ng dingding, may nakita siyang anyo, isang aninong nakatayo sa labas, nakadikit ang kamay sa salamin, nakatingin sa kanya. Matangkad. Mabalbon ang braso. At masyadong mahaba ang daliri para maging tao. Napaatras si Ramil, gusto sanang sumigaw, pero hindi lumalabas ang boses niya. Nang tumingin siyang muli, wala na ang anino. Pagbalik niya sa upuan, nanginginig pa rin ang tuhod niya. Tinignan niya ang oras, 1:27 yan. At doon niya napagtanto. Ito lang ang unang gabi. At hindi pa nagsisimula ang tunay na takot. 12:30 na nang magsimulang manahimik ang paligid, yung uri ng katahimikang parang nilamon ng dilim ang buong palengke. Habang nakaupo si Ramil sa kahoy na upuan, narinig niya ang malayong pagtahol ng aso na biglang naputol na para bang may pumigil dito. Maging ang hangin ay tila tumigil sa paggalaw. Mula sa malayo may mga yabag na papalapit. Mabibigat. Mabagal. May irikiel, pero hindi pantay, parang paglakad ng taong may pilay, o hayop na nagpipilit mag-anyong tao. Tok-tok-tok. Tumigil sa harap ng karinderya ang mga yabag. Dahan-dahang tumayo si Ramil. Pinakiramdaman ang paligid. Nang sumilip siya sa labas, may 3 figurang nakatayo sa kalsada, nakatungo, mahahaba ang buhok, marami ang anino, kahit isa lang ang direksyon ng ilaw. Sir, sarado na po kami, maingat niyang sabi. Isa sa mga nilalang ang dahan-dahang tumingala. Doon niya nakita ang mukha nito, higit na mahaba ang panga kaysa normal, mapupulang mata, at labi na parang sinulid ang pagkakahiwa. Pero ang pinakamalupit may ngisi itong sobrang lapad, hanggang pisngi, na parang pilit na iniunat. Hindi kami kumakain ng pagkain niyo, bulong nito. Ang boses ay parang 2 tinig na pinagdikit. Nanlalamig ang likod ni Ramil. Ano pong kailangan niyo? Si Dory, sabi ng isa, paos, gutom. Nandito ba ang may-ari? Napakagat si Ramil sa labi. Bawal niyang istorbohin si Aling Dory sa kusina. Pero kung hindi niya sasagutin. Nasa likod po siya, sagot niya, halos pabulong. Nagkatinginan ang 3 nilalang. Mumisi. We wait at sabay-sabay silang umupo sa mahabang mesa. Hindi tao ang kilos, parang pinipilit gayahin ang galaw ng tao pero hindi nagtatagumpay. Naupo sila ng tuwid pero parang may maliliit na pirasong buto na nababaluktot sa loob ng katawan nila. Napansin ni Ramil na hindi sila humihinga. Hindi sila humihinga. Isa sa kanila ang nakatitig lang sa tuwalya sa mesa, hindi kumukurap. Isa ang dahan-dahang dinidilaan ang kutsarita, para bang tinitikman ang bakal. Ang isa na may inuubo pero ang lumalabas ay parang malapot na hinga, hindi plema. Lumunok si Ramil. Ano po bang ihahanda ko? Sabay-sabay silang ngumiti, ngiting hindi dapat makita ng sinumang tao ng ganoon kalapit. Hindi mo kailangang maghanda. Darating na ang pagkain. Nang marinig niya yon, biglang sumipa ang kaba sa dibdib niya. Tumakbo siya sa pintuan ng kusina para tawagin si Aling Dory, ngunit bago niya pa mabuksan, may narinig siyang malalim na pagaspas mula sa kisame. Thunk! 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 Parang may mabigat na gumagapang sa itaas. Napatingala si Ramil at doon niya napansin na may tumutulong dugo sa gilid ng kisame papunta sa sahig. Lumalabas na sila, bulong ng isa sa mga bisita, sabay ngising nagpapakita ng matutulis na pangil.
Halos matuklap ang boses ni Ramil sa takot. Ano pong lumalabas? Sabay-sabay silang tumingin sa kanya, may kakaibang pagnanasa sa mata. Tunay na tagapagpakain namin. At sa unang beses, naintindihan niya, hindi sila pumupunta para kumain ng ulam. May iba silang hinihintay. At hindi tao ang inaabangan nila mula sa kusina. Nanginginig ang kamay ni Ramil habang nakatayo siya sa harap ng pinto ng kusina. Ramdam niya ang malamig na singaw na lumalabas mula roon, parang may nakatagong hukay sa loob na hinihigop ang hangin. Sa likod niya, nakaupo pa rin ang tatlong nilalang, kumikibot ang mga daliri, tila sabik na sabik sa anumang paparating. Hindi na niya matiis ang kaba. Kailangan niyang malaman kung ano ang nangyayari sa loob. Dahan-dahan niyang pinihit ang seradura. Click! Sa pagbukas ng pinto, unang sumalubong sa kanya ay ang kakaibang amoy, hindi ordinaryong amoy ng ginisang bawang o kumukulong sabaw. Mas matapang. Mas mabigat. Parang pinaghalong dugo, lumang karne, at sariwang lupa na nabasa ng ulan. Narinig niya ang tunog ng kutsilyong tumatama sa kahoy. Tok tok tok. Isang ritmo na hindi nagmamadali. Madiin. Maingat. Parang isang taong matagal nang sanay maghiwa ng kung anuman ang nasa harap niya. Aling. Dory, maingat niyang tawag. Walang sumagot. Sa dulo ng kusina, may nakatalikod na figura, manipis ang katawan, mahaba ang buhok na nakalugay hanggang baywang, at nakayuko sa mesa. Nakasuot ng lumang apron na puno ng mansang kayumanggi. Tuloy-tuloy ang paghiwa nito. Hindi tumitigil. Hindi lumilingon. Lumapit ng kaunti si Ramil, mabigat ang bawat hakbang. Pagdating niya sa may ilaw sa taas ng mesa, doon niya nakita kung ano ang hinihiwa ni Aling Dory. Hindi karne ng baboy. Hindi karne ng baka. Isang paa. Paa ng hayop. Hindi. Mas payat. Mas maliit. Mas may hugis ng tao. Napaatras si Ramil pero hindi niya nagawang tumakbo. Parang nakadikit ang talampakan niya sa sahig. Sa wakas, tumigil si Aling Dory. Dahan-dahan itong lumingon. Doon niya nakita ang tunay nitong anyo, hindi ang babaeng kausap niya kanina. Ang mga mata nito ay halos itim lahat, walang puti. Ang balat ay kulay abo na parang nalalanta. May mahahabang kuko na parang kutsilyo mismo ang mga dulo. Ngumiti ito. Ngiting parang nagpipilit maging tao. Aba, Ramil, sabi nito, boses na parang dalawang taong nagsasalita ng sabay. Hindi ba't sinabi kong huwag kang sisilip? Ano po yan? Halos pasigaw niyang tanong, halos mabulol sa takot. Dinampot ni Aling Dory ang hinihiwa niyang piraso ng paa at inilagay ito sa malaking kawali na may pinakuloang likido na kulay mapula. Kumulo ang sabaw at naglabasan ang bula na parang hininga ng mainit na lupa. Pagkain, sagot nito. Hindi para sa akin. Para sa kanila. Sa sandaling iyon, biglang umatungal ang isa sa mga bisita sa labas, hindi hiyaw ng tao, hindi rin ungol ng hayop. Parang sigaw ng isang nilalang na nagugutom sa dugo. Gusto mo bang makita kung ano talaga sila? Tanong ni Aling Dory, sabay lingon sa direksyon ng pintong salamin. Sa labas, nakita niyang nagbabago ang hugis ng tatlong bisita. Ang mga braso nila'y humahaba. Ang balat ay nagiging makintab na parang balat ng paniki. Ang mga mata ay lumiliwanag na parang nag-aapoy. At doon niya naramdaman ang tunay na kilabot, hindi tao ang pinagsisilbihan niya. Hindi karinderya ang pinasukan niya. Isa itong tagpuan ng mga gutom na nilalang na matagal nang nabubuhay sa dilim. At siya ang bagong bantay. Ang bagong tagasilbi. At kung hindi siya mag-iingat, baka siya ang isusunod nilang ihain. Humahango si Ramil habang marahang isinara ang pinto ng kusina. Nanginginig ang kanyang mga daliri at ramdam niya ang mabilis na tibok ng puso, parang may kamay na humihila dito papalabas. Hindi niya alam kung saan siya pupunta, pero alam niyang hindi siya pwedeng manatili sa loob. Hindi matapos-tapos ang ungol at pagaspas ng mga nilalang sa labas, unti-unti nang nag-iba ang mga anino nila sa salamin. Habang papalayo siya, napansin niyang may maliit na pinto sa bandang likuran ng karinderya, nakasulat sa itaas nito ang salitang staff nili. Noon niya lamang iyon nakita, marahil dahil laging madilim ang bahagi na yon. Kakaibang lamig ang nanggaling sa ilalim ng pinto, parang may mabigat na presensya na nandoon. Pero mas matindi ang tukso kaysa takot, baka yon ang daan palabas. Baka yon ang pag-asa. Dahan-dahan niyang pinihit ang seradura. Nakalok.
Pero habang sinusubukan niyang umatras, biglang gumalaw ang seradura ng kusa. Click! Parang inaanyayahan siyang pumasok. Dahan-dahan niyang itinulak ang pinto. Sa loob, walang ilaw, maliban sa isang mahinang bumbilyang nakakabit sa pinakadulo ng mahabang hallway. Amoy kulob ang hangin, may bahid ng kalawang at lumang dugo. Ang sahig ay semento, malamig, tila kinikislot ng mga hindi nakikitang insekto. Anong lugar to? Bulong niya. Habang naglalakad, napansin niyang may mga larawan sa dingding. Lubog na sa alikabok. Nang punasan niya ang isa, muntik nang kumawala ang sigaw niya. Mga litrato ng mga dating trabahador. Mga binatang halos kaedad niya. Lahat nakangiti sa una pero may kasunod na larawan bawat isa, nakapikit, maputla, parang pagod. Hanggang sa huling litrato wala ng ulo. Halos sumuko na ang tuhod ni Ramil. Ibig sabihin marami na silang nauna. At walang sinuman ang nakabalik. Pagdating niya sa dulo ng hallway, may isa pang pinto, kulay itim, may ukit na lumang simbolo, parang sinaunang sulat o ritual. Nang ilapit niya ang tenga, may narinig siyang mahihinang bulong. Hindi boses ng tao. Parang boses mula sa ilalim ng lupa. Isa pang alay, isang bantay pa, isang katawan para sa gutom, biglang kumulo ang sikmura ni Ramil sa takot. Tumalikod siya at nagmamadaling bumalik sa pasilyo, pero sa bawat hakbang niya, parang lumalabo ang ilaw. Parang humahaba ang hallway. Parang sinusundan siya ng malamig na hangin. At sa kanya narinig, mga yabag. Hindi kanya. Hindi tao. Mabibilis. Matutulis. Parang may gumagapang sa kisame. Paglingon niya, nakita niya ang maliit na bilog na mata na nakasilip mula sa kisame, maliit pero kumikislap. At mula sa gilid, unti-unting lumabas ang mahaba nitong kamay, matutulis ang kuko, at dumidikit sa pader na parang dalamay. Napaatras si Ramil. Tangina, bulong niya, nanginginig. Nang mapaatras siya, naramdaman niyang sumabit ang kamay niya sa isang bakal, isang lumang door latch sa gilid ng hallway. Maliit na pinto, halos di mapansin pero bukas pala. Wala na siyang oras mag-isip. Pinasok niya agad. Pagpasok niya, sumara ang pinto ng kusa. At sa loob ng maliit na silid, may nakita siyang mesa. Sa ibabaw nito, may isang bagay, isang lumang logbook. At sa unang pahina, pangalan ni Ramil. Nakasulat bago pa man siya dumating. Napatigil si Ramil nang makita ang sariling pangalan sa logbook. Nakasulat ng malinaw, Ramil de los Santos, inaasahang oras ng pagdating, 10 oras yath inaasahang oras ng paglisan, walang nakalagay, parang biglang umikot ang mundo niya. Paano nila nalaman ang pangalan ko? Paano nila nalaman kung anong oras ako darating? At bakit walang nakalagay sa oras ng paglisan? Kinabahan siyang nagpatuloy magbukas ng mga pahina. Habang binabaliktad niya ang mga ito, lalo siyang natutuyuan ng dugo sa katawan. Sa bawat pahina, pangalan ng binata, litrato, at maikling tala, mabait. Tahimik. Walang kamag-anak sa bayan. Masarap ang katawan. Malinis ang dugo. Naging bantay. Naging pagkain. Halos hindi makahinga si Ramil. Huminto siya sa pahina kung saan may litrato ng huling bantay bago siya, isang payat na lalaking nakasuot ng parehong unipormeng ibinigay sa kanya. Nasa tabi nito ang katagang, hindi tumakbo. Tinanggap ang kapalaran. Paglingon niya sa pinakababa ng pahina, may nakasulat pang maliit na pulang tinta, ang susunod ay dumating na. Habang pinagmamasdan niya yon, biglang bumukas ang ilaw sa kisame, kumikislap, mabilis, parang malapit ng pumutok. Sabay umalingaw-ngaw ang tunog na parang nagkakaskasang kuko sa labas ng pinto. Arre. Para bang may nilalang na unti-unting hinahaplos ang kahoy gamit ang matatalas na kuko. Pumikit si Ramil, pinipigilan ang paghinga. Pero narinig niya ang pabulong na tinig mula sa labas. Ramil, nandyan ka ba? Hindi boses ng tao. Hindi rin boses ni Aling Dory. Parang boses ng nilalang na gutom at naglalaway. Niyakap ni Ramil ang logbook, parang iyon lang ang proteksyon niya. Pero nang hawakan niya ang likod ng notebook, may nakapasyang nakausli, parang maliit na envelope. Hinugot niya ito. Lumang papel. Halos mabura ang sulat. Pero malinaw ang unang linya para sa susunod na bantay. Dahan-dahan niya itong binuksan. Nakasulat sa loob, kung nababasa mo ito, nabighani ka na nila. May 3 paraan para mabuhay. 1, tumakbo bago mag-ikot ang orasan sa huling tunog ng 3:00.
2, magnakaw ng pangalan sa silid ng mga alay. 3, o maging isa sa kanila. Napasinghap si Ramil. 3 paraan pero alin dito ang totoo? Alin ang hindi patibong? Habang nag-iisip siya, biglang sumigaw ang isang nilalang mula sa labas ng hallway, sigaw na parang nabuwang na aso at umiiyak na bata. Naghalo ang tunog hanggang sa maging mabagsik na dagundong. Boom! May malakas na tumama sa pinto ng maliit na silid. Pangalawa. Pangatlo. Parang sinusubukan itong wasakin. Habang lumalakas ang hampas, narinig ni Ramil ang pamilyar na tinig ni Aling Dory mula sa dulo ng hallway, pero hindi ito ang boses niya bilang tao. Ito ang boses niyang gutom, malalim, at may sabayang 2 tono. Ramil, oras mo na. Napakapit siya sa logbook. Kung hindi siya kikilos ngayon, ito na ang huling gabi niya. Hindi makatulog si Rex ng gabing iyon. Mula nang matuklasan niya ang madilim na sikreto ng karinderya, ang pagkatay ng mga tao, at ang pag-imbak ng laman sa likuran, parang may malamig na kamay na nakadikit sa kanyang batok, humihila sa kanya pabalik. Pero wala na siyang oras para magduda. Ngayon ang huling gabi niya rito. At alam niyang iyon din ang gabi na plano siyang kainin. Tahimik ang buong lugar. Wala ang mga karaniwang ingay ng kusina. Walang kaluskos. Walang tunog ng kalderong tumatama sa isa't isa. Pati ang hangin ay parang nakapigil ng hininga. Habang nasa loob siya ng maliit na kubo na tinutulugan niya, may narinig siyang mahihinang yabag. Mabagal. Mabigat. Para bang hindi normal na paa ang tumatama sa lupa, parang mga kuko. At bawat kaluskos ay mas lalong nagpapabilis sa tibok ng puso niya. Tumayo si Rex at agad sinuksok ang maliit na kutsilyong nakuha niya noong nakaraang gabi. Hindi iyon sapat laban sa mga aswang pero mas mabuti kaysa wala. Nilingon niya ang labas ng bintana at doon niya nakita ang unang anino. Mahabang braso. Baluktot na likod. At mata na parang nagliliwanag sa dilim. Rex, lumabas ka na, boses ni Ate Loring. Pero hindi iyon boses ng tao. Malalim. Magaspang. Hindi pantay. Para bang pinipilit lamang niyang tunog tauhan ito. Kinuyom ni Rex ang kamao niya. Hindi na siya pwedeng umatras. Biglang isang malakas na hampas ang tumama sa pinto ng kubo. Nayanig ang buong dingding. Sumunod pa ang isa. At isa pa. Ano ba, Ate Loring? Para tayong sisira ng bahay, sigaw ni Mang Sol sa labas, pero nang sumilip si Rex sa maliit na siwang, nakita niyang unti-unti nang humahaba ang nguso nito, naglilitawan ang mahahabang pangil, at tila kumikipot ang buong mukha. Nagbabagong anyo na sila. Wala nang oras. Kailangan na niyang tumakbo. Binuksan niya ang bintana, tumalon palabas, at agad tumakbo sa masukal na bahagi ng likod ng karinderya. Ngunit habang tumatakbo siya, naririnig niya ang mga boses nila, paos, mabibigat, at halos nag-aalburuto. Huwag niyong palayuin. Sa kanya ang pinakamatamis na dugo. Parang kinuryente ang dibdib ni Rex sa takot. Hindi niya alam kung saan path ang ligtas. Wala siyang sapat na armas. At higit sa lahat, magkabilaan ang mga aswang na papalapit. Hanggang sa marating niya ang gilid ng bundok kung saan matarik ang bangin. Humihingal siya, naninginig, halos manghina ang tuhod. Paglingon niya, nandoon na sila. Pumapaligid. Mumangawa. May lumilipad, may gumagapang, may nakayuko pero handang sumalakay. At doon niya napagtanto, ito na ang huling gabi niya kung hindi siya lalaban. Kahit nanginginig ang kamay, itinaas niya ang kutsilyo. Hindi dahil malakas siya, kundi dahil wala na siyang pagpipilian. At sa mismong sandaling tatalon na sa kanya ang unang aswang, may isang nakakabulag na liwanag ang biglang pumutok mula sa kanan. Kasabay ng nakakasilaw na liwanag ay ang malakas na putok na tila galing sa baril. Napakurap si Rex at halos matumba sa lakas ng tunog. Nang masanay ang kanyang paningin, nakita niyang may 3 lalaking nakauniporme, may dalang malalakas na flashlight at shotgun. Mga tanod. At ang nasa unahan nila ay si Kapitan Mario, ang leader ng barangay. Rex! Dumapa ka, sigaw nito. Dumapa siya agad, at sumunod-sunod ang putok ng baril na nagpatalsik sa mga aswang, nagpapahiyaw sa mga ito ng parang hayop na nasusunog. Ilang umalulong, ang iba'y biglang kumaripas palayo. Pero ang natira, ang 3 pinakamatatapang, ay umamba pa ring umatake. Si Ate Loring. Si Mang Sol.
At ang babaeng kumakain ng laman sa silid sa likod ng karinderya. Puno ng galit ang mga ito, ang kanilang balat nangingitim, ang mata ay nagliliwanag sa gutom. Ngunit bago sila makalapit, sabay-sabay na inangkla ng mga tanod ang kanilang armas at muling nagpaputok. Namilipit ang tatlo, unti-unting sumusuko ang katawan, hanggang sa sila'y tuluyang tumumba at hindi na gumalaw. Tahimik. Mabigat ang hangin. At si Rex, nakaluhod, nanginginig, halos hindi makapaniwala na buhay pa siya. Lumapit si Kapitan Mario. Anak, matagal na naming minamanmanan yang karinderyang yan. May mga nawala ng tao noon pa. Pero hindi namin inaasahan na ikaw ang magiging huling biktimang masasagip. Nalaglag ang balikat ni Rex. Parang biglang bumuhos ang emosyon, takot, pagod, hinanakit, at pasasalamat. Hindi niya napigilang mapaluha. Pangalawang buhay makaraan ng insidente, isinailalim si Rex sa ilang linggong counseling at pangangalaga sa Municipal Center. Hindi madali ang trauma, gabi-gabi nagigising siya sa panaginip ng mga matang nagliliwanag at mga pangil na nakabuka. Pero araw-araw din siyang binibisita ni Kapitan Mario at ng mga tanod na nagligtas sa kanya. Kakaiba ang pakiramdam na may mga taong talagang nagmamalasakit, lalo na matapos ang bangungot na pinagdaanan niya. Iyan ay pagbabago ng landas isang araw, habang nasa labas siya ng munisipyo, tinawag siya ng kapitan. Rex, kung gusto mo may bakante sa amin. Tanod trainee. Hindi kita pinipilit. Pero baka ito ang bagong simula mo. Napatigil si Rex. Hindi niya inasahan ito. Pero habang tumitingin siya sa paligid, sa ligtas na araw, sa linis ng hangin, sa tahimik na baryo, naalala niya ang gabing muntik siyang mawala. At doon niya naisip, kung may nakaligtas sa kanya, baka panahon na para siya naman ang tumulong magligtas ng iba. Ngumiti siya, mahina pero totoo. Kap. Gusto kong maging parte nito. At doon nagsimula ang bago niyang buhay, hindi na bilang isang binatang sekyo, kundi bilang isang taong nagtatanggol laban sa dilim. Isang nakaligtas. Isang buhay na nagbago. At isang kwentong hinding-hindi niya malilimutan. Isa.